Ang kwentong inyong mapapakinggan ay sinadyang itago ang pangalan ng lugar upang mapangalagaan ang katahimikan ng mga taong nakatira doon sa kasalukuyan. Gary, tumawag ako sa mama mo sa Saudi. Nagpapaalam akong dadalaw tayo sa lolo pueblo mo sa probinsya. 6 na taon na rin kasi simula nung lumipat tayo dito sa syudad ng Davao. Talaga, Tatay Ruben? Namimiss ko na rin po si Lolo at ang mga kaibigan ko ron. Naalala ko po dati sa baryo natin. Napakasaya ron. Lalo na kapag naliligo kami sa ilog ng mga kaibigan kong sina Miguel at Roldan. Tamang-tama. Bakasyon at sakto magpipiesta na rin doon. Kaya malamang ay magkikita-kita kayo ng mga kaibigan mo. At tulad mo, ay ganap na rin mga binata ang mga yon. Excited na talaga ako, Tay. Talaga matutuwa si Lolo Pueblo pagdating natin doon. Abay, talagang matutuwa yon, anak. Sa tagal ba naman ng panahon na hindi tayo nagkita-kita? Di ba, Tay? Manggagamot si Lolo Pueblo? Kasi dati, naalala ko ginagamot niya ako tuwing may sakit ako. Tama ka, anak. Bantog na albularyo ang iyong lolo. Kaya pinagkakatiwalaan siya ng mga tao ron. Namana niya ang kanyang pagiging albularyo sa yumao rin niyang ama na si Lolo Binancio. Hindi lang basta albularyo yon, kundi isa ring antingero. Nasa dugo na pala talaga ni Lolo Pueblo ang pagiging albularyo, Tay. Oo, tama ka. Sa katunayan nga nung bata pa ako, mga dekada 60 pa yon, ay may mga aswang na bangkila na namubugad doon sa baryo natin at nagyayanggaw pa ito ng mga ibang taong taga ron. Ngunit dahil sa katapangan ni Lolo Binancio at ng mga kalalakihan ron, ay nagawa nilang puksain ang mga aswang. Totoo pala yung mga kwento na yun, Tay. Akala ko kasi dati kwentong barbero lamang yun dahil wala naman akong karanasan na may mga aswang dun sa baryo natin nung bata pa ako. Kasi anak, hindi ka pa isinisilang ay mapayapa na ang baryo natin. Wala na ang mga bangkila na dati naming kinatatakutan. Tay, ano po ba yung bangkilan? Paano sila nangyayanggaw? Ang bangkilan ay isang uri ng aswang na nag-aanyong magandang dalaga sa araw. Ngunit may kakayahang maganyong aso o baboy sa gabi. Nangyayanggaw din sila sa pamamagitan ng pagsasalin ng perlas na itim mula sa kanilang bibig patungo sa bibig ng taong nais nilang hawaan, maging babae man ito o lalaki. At kapag nalunok na ng tao ang itim na perlas na yon, ay magiging kalahi na nila ito. Naku, nakakatakot pala sila, Tay. Akala ko pa naman kwento-kwento lang ang mga aswang. Totoo pala yun. Mabuti na lang di ko sila naabutan. Dahil yan sa katapangan ng yumaong Lolo Binancio ko at matatawag mo ring lolo mo sa tuhod. Ang astig naman pala ni Lolo Binancio, Tay. Tama ka, Gary. Pero ayon sa kanya, ay may isang bangkilan daw ang nakatakas. Ngunit umalis na ito sa baryo natin at ang hula nila ay baka nasa ibang baryo o probinsya na ito tumutuloy. Ayos rin yun, Tay. At least, di na siya bumalik sa baryo natin at siguro patay na rin yun sa ngayon. Maaaring ganun na nga, anak. Dahil sa 30 taon na rin ang nakalipas. Wala na yun, Tay. Dekada 20 na ngayon Kaya malamang wala nang aswang ngayon. Kita mo naman dito sa syudad ng Davao. Napakarami ng tao at moderno na. Pero ibahin mo ang Davao, anak. Nasa sentro tayo. Kaya malayong-malayo ang sitwasyon natin kaysa sa probinsya. Lalo pat masyadong liblib ang baryong kinabibilangan natin doon. Di katulad dito na maunlad na. Kung sa bagay, pero kahit malayo ang probinsyang yun ay namimiss ko na ang lugar nating yun, Tay. Lalo na si Lolo Pueblo. Excited na po ako sa pagpunta natin doon. O siya, kaya mag-impake ka na at bukas na bukas din ng umaga ay aalis na tayo. Bukas kagad, Tay? Naku, pwede po bang sa susunod na araw na lang? Bukas na talaga, Gary. May lakad pa kasi kami ni Ella mamaya, Tay. Teka, di ba pwedeng ikansila yan? Akala ko pa naman excited ka. Excited nga po ako, Tay. Pero may kasunduan kasi kami ni Ella ngayon. Saka, magpapaalam lang din muna ako sa kanya, Tay. Teka, sino bang Ella? Di ba dati si Mirna ang nobya mo? Ikaw, Gary, sinasabi ko sa'yo. Hindi porket nagbe-20 anyos ka na basta kani-kanino ka lang pumapatol, Nako,
Kapag nalaman niya ng mama mo, siguradong tatalakan ka nun sa telepono. Tay naman huwag niyo na pong sabihin. Alam mo namang magagalit sa akin yun eh. Saka, kasalanan ko ba yun? Kusang lumalapit sa akin eh. Sa gandang lalaki ko ba namang to? Manang-mana yata ako sa inyo, Tay. Ba? Loko ka talagang bata ka. Yang kapugian mo lang ang namana mo sa akin. Pero yung pagkababaero mo, malamang hindi. Kaya sinasabi ko sa'yo, tigilan mo na yung kalokohan mo ha. Opo, Tay. Saka, wag po kayo mag-alala dahil malaki na po ako. Kaya alam ko na po ang ginagawa ko. Ano siya? Mabuti kung ganun, Gary. Pero di na mababago ang desisyon ko. Bukas tayo aalis. Sige po, Tay. Kung yan po ang gusto nyo. Oh, ano pang hinihintay mo dyan? Panay pa ang tingin mo sa labas. Teka lang, Tay. Hihintayin ko muna si Ella. Magtatampo yun sa akin. Kakausapin ko lang pag dumating na. Tama yun, anak. Mas mabuti na rin nakausapin mo. Total 1 linggo lang naman tayo ron. Sapat na siguro yun para makabanding natin ang lolo mo. 7:00 na ng gabi ngunit hindi pa rin dumarating si Ella. Kaya nag-empake na lang si Gary ng kanyang gamit. Kinabukasan, bukang liwayway pa lang ay gumising na ang kanyang amang si Ruben upang maghanda. At dahil hindi siya nagising, kahit ilang katok na ng kanyang ama, ay kinuha nito ang duplicate ng susi ng kanyang kwarto at saka binuksan ito. Pagbukas nito ng pinto, ay pare-pareho silang nagulat. Ano to, Gary? Bakit nagpapatulog ka ng babae sa kwarto mo? Tay, ano kasi, Tay, pasensya ka na. Girlfriend ko po pala si Ella. Ayaw kasi niyang umuwi kagabi kaya dito ko na lang po siya pinatulog. Ano bang ginagawa mo, Gary? Ang bata-bata mo pa. Paano pag nabuntis mo yan? Di mag-aasawa ka nang wala sa lugar? Nako, sigurado malilintikan tayo sa nanay mo. Baka sasabihin pa nun kinukonsinti kita. Tay, pasensya na Tay ah. Hindi na po mauulit. Sige po, pauwiin ko na po siya. Sige, mabuti pa, Gary. At wag na wag mo nang uulitin to ah. Lumabas na noon ang babae habang napapayuko sa hiya. Samantalang si Gary naman ay patuloy na pinagagalitan ng ama. Gayunpaman ay tahimik lang siya dahil ang totoo, hindi lang ito ang unang beses na pinatulog niya si Ella sa kanyang kwarto. Ngunit hindi lamang ito nalalaman ng kanyang ama. Dahil pinapalabas lang niya si Ella tuwing nakaalis na ang kanyang ama papuntang trabaho. Ano pang hinihintay mo dyan? Bilisan mo na nang makaalis na tayo. Sandali lang po Tay, maliligo na ako. Dali-daling naligo si Gary at pagkatapos ay nagbihis. Samantalang si Ruben ay patuloy pa rin sa pagtatalak na daig pa ang isang nanay. Nako, pag ikaw, Gary, gusto nang mag-asawa, piliin mo yung matinong babae. Hindi yung basta-basta na lang nakikitulog sa kwarto ng lalaki. Tay naman, wala pa po sa plano kong pag-aasawa. Wala sa plano, wala sa plano. Paano pag nakabuntis ka? Ano, tatakasan mo? Ay, Diyos kong bata ka. Ang aga-aga pa, Gary. Puro sakit na ng ulo ang binibigay mo sa akin. Tay, pasensya na po. Hindi na po talaga mauulit, promise. O siya, sige. Bilisan mo na dyan at makaalis na tayo. Ay, pihira ka. Na-high blood ako sa iyong bata ka. Ito na po Tay, tapos na po. O siya, sige na. Lumabas ka na at isasara ko na tong pinto ng bahay. I-check ko lang saglit kung may nakalimutan pa ako. Saktong 7:00 na makaalis sila sa terminal ng Davao City. At pagdating ng tanghali, ay huminto ito sa kainan kung saan sila bumababa upang mananghalian. Saktong 12:30 ay muli na namang tumakbo ang bus, ngunit wala pang isang oras ay bigla itong huminto-hinto sa daan na naging dahilan upang kabahan ang mga pasahero hanggang sa huminto na nga ito ng tuluyan. Tay, parang may problema yata. Naku, wag lang sana tayong masiraan, Gary. Dahil tiyak kong gagabihin tayo sa daan. 8 oras lang dapat ang biyahe natin sa bus Wala namang problema, Tay. Kabisado naman natin ang daan papunta kina Lolo Maliban na lang kung may mga harang na aswang sa daan.
Wala nang aswang doon. Maliban na lang siguro kung may mga maliligaw. Okay lang kung may maliligaw, Tay. Basta magandang aswang. Loko ka talagang bata ka. Akala mo ba'y nakakalimutan ko na yung kasalanan mo kanina, ha? Tay Ruben naman eh. Di na mauulit yun. Kaya kalimutan niyo na po yun, Tay. Siguraduhin mo lang, Gary, ha? Oo nga po, Tay. Pexman, cross my heart. Itinaas pa ni Gary ang kanyang kamay upang mapakalma ang ama. Maya-maya pa ay nagsalita na ang konduktor ng bus. Inaanunsyo nito ang pagkasira ng makina ng bus. Sinabi pa nitong maghihintay na lang ng iilang minuto dahil tumawag na umano sila ng mekaniko. At kung may bus na darating, ay pwede rin naman daw silang ilipat doon. Hey, matatagalan pa yata to, anak. Yung sinasabi nilang ilang minuto baka magiging ilang oras pa yan. Naku naman, Tay. Doon na lang muna ako sa labas magpapahangin, ha. Grabe, ang init kasi dito sa loob eh. O sige, Gary. Basta kapag may bus, unahan mo na kaagad, ha, para makakuha ka ng upuan. Opo, Tay. Matik yan. Sige, bababa na po ako. Teka lang. Huwag kang lalayo sa sasakyan, ha. Hindi mo kabisado ang lugar na to. Opo, Tay. Saka wag po kayo mag-alala dahil wala pa namang aswang ngayon eh. Tigilan mo nga ako, Gary. Puro ka aswang. Pinapatawa lang kita, Tay. Ito naman di na mabiro. 3:00 na ng hapon bago dumating ang isang bus. Ngunit hindi na nakaabot si Gary dahil naunahan siya ng ibang mga pasahero. At yung iba ay nagtiyaga na lamang tumayo para lang makasakay. Mabuti na lang at pagsapit ng 4:00 ay umandar na muli ang sasakyan. Kaya nag-anunsyo na muli ang konduktor upang pabalikin na mga natitirang pasahero sa loob ng bus. Inabot sila ng pasado 6:00 bago nakarating sa probinsya. Bumaba sila at sumakay ng jeep patungo sa isang lungsod. Pagkatapos ay naghanap sila ng motor papasok sa kanilang baryo. Ngunit nahihirapang silang makasakay dahil iilan pa lamang ang may motor noong mga panahong yon. Maglalakad na lang sana sila nang may isang habal-habal driver ang may babuting loob na nagatid sa kanila. Sir, malayo pa ba tayo? Di na gano, pre. Papasok na lang tayo dito sa kanto. Sir, pasensya na po Pero hanggang dito ko lang po kayo maihahatid Tay, hanggang ngayon ba naman mahirap pa rin ang daan papunta kina Lolo? Sa tingin ko parang di naman. So, anong dahilan, Manong? Bakit di mo kami maihahatid dun? Oo nga naman, pare. Hindi ba pwedeng dumiretso na lang tayo papasok? Tingin ko'y makakapasok naman ang motor mo dahil di naman maputik ang daan Pwede naman po sa araw. Pero sa mga oras na to, hindi na po kami pumapasok sa lugar na yan. Aba, bakit naman, pare? 7:00 pa lang ng gabi Mahirap po. May pamilya po akong naghihintay sa amin. Kung di ko lang po kailangan ng pera para sa panganganak ng asawa ko di ko kayo ihahatid kahit dito sa kanto Pero Manong, sige na po. Kahit magbabayad po kami ng doble. Kahit triplehin nyo pa yan, sir. Hindi na talaga pwede sa ganitong oras. Siya nga pala. Sino bang pupuntahan nyo doon? Taga rito po kami dati at ngayon ay bibisitahin lang namin ang tatay ko. Kung ganon, magbadali po kayo, sir, sa daan Pasensya na po kung di ko na kayo maihahatid. Sige na, anak. Bumaba na tayo at baka lalo pa tayong gabihin sa pakikipagtawaran dito. Wala na tayong magagawa ngayon kundi ang maglakad. Ay, labo mo naman kabanding, Manong. Sorry po talaga, sir. Mag-iingat na lang po kayo. Sir, paalala lang, huwag po kayong basta-basta magpapalinlang sa makikita nyo. Pambihira ka naman, Manong. Ayaw mo na nga kaming iatid. Nanakot ka pa. Totoo po ang sinasabi ko, sir. Sige po, aalis na po ako. Tila talinhaga sa kanila ang sinabi ng driver. Ngunit hindi na nila ito inisip at nagsimula na silang maglakad. Tila nanibago naman si Ruben sa daan
dahil napakatahimik ng lugar at wala man lang silang nakikitang kahit isang taong naglalakad. Tay, saan na kaya nakatira ang mga tao dito? Dati sa ganitong oras, may mga bata pa naglalaro sa daan eh. Lalo kapag ganitong maagang lumiliwanag ang buwan. Baka kasi may mga asawa na sila tulad natin nasa malayo na rin tumira. Siguro nga po, no? Pero imposible namang lahat para maging ganito katahimik ang baryong to. Pansin ko nga rin, anak. Parang wala nang nakatira sa mga munting bahay, oh. Di ba may mga nakatira sa mga bahay na yan dati? Oh, tingnan mo. Sira-sira na ang mga bahay, oh. Oo nga po, tay, no? Parang inabandona na. Saan kaya mga nakatira dyan? Malalaman din natin yan, anak, pagdating natin sa sentro ng baryo. Patuloy lang sa paglalakad si Gary hanggang sa sumilay sa kanila ang halos nasa 10 bahay sa di kalayuan. Mukhang malapit na tayo sa sentro, tay. Tingnan mo. May mga bahay na po sa di kalayuan. Oo nga, anak. Malapit na tayo sa bahay ng lolo mo. Ibig sabihin po, makakapagpahinga na rin tayo. Sobrang nakakapagod po sa biyahe natin, tay. Ilang sandali pa ay may nakasalubong silang isang babae. Kahit liwanag lang ng buwan ang tanging ilaw, ay halatang halata na napakaganda nito. Oh, magandang gabi, Iha. Magandang gabi, miss. Ang ganda mo naman. Taga rito ka ba? Iha, hindi ka ba natatakot na mag-isa? Hindi sumagot ang babae. Sa halip ay tumitig lamang ito sa kanila at dumiretso lang sa paglalakad. Habang si Gary ay hindi maalis ang tingin nito sa babae. Oo, Gary. Umiiral na naman yung kapilyuhan mo, ha? Grabe naman si tatay, oh. Ibang ganda ng babaeng yun, tay. Iba pala talaga, no, tay, no? Kapag dalagang probinsyana, kahit walang make-up, litaw na litaw pa rin ang kagandahan. Gary, baka nakakalimutan mo ang mga sinabi ko sa'yo. Ano ba namang masama ron, tay? Natural lang naman na humanga tayo sa tao, di ba? Pero hindi ko po tipo ang ugali ng babaeng yun. Napaka-strikta. Hindi man lang marunong bumati o kahit ngumiti man lang. Huwag mo nang intindihin yon. Bilisan mo na dyan at nang makapagpahinga na tayo. Teka lang, tay. Ano ba yung nakaharang sa daan na yan, oh? Baboy ba yan? Ang laki naman. Oo nga. Alis! Alis! Alis dyan! Pambihira. Kanino kayang inahing baboy ito at pakalat-kalat lang sa daan? Tay, hindi siya umaalis, oh. Hala, napakapula ng mata niya, tay. Oo nga, no. Parang may galit yata sa atin, ah. Uy! Umalis ka dyan! Adi ka ba? Anak, parang hindi na normal na baboy yan. Ano po ba yan, tay? Hindi ako sigurado. Pero parang aswang. Alis! Alis! Kami ba tinatakot mo? Sige, lagot ka sa lolo pueblo ko! Imbis na umalis, ay lalo itong lumapit. Nanlisik ang mga mata at naglabas ng mga pangil na tila gigil na gigil nang umatake sa kanila. Kahit kinakabahan, ay hinarap pa rin ito ni Gary ng buong tapang upang maprotektahan ang kanyang ama. Nangalap si Gary ng mga kahoy-kahoy sa daan. Akmang nakapulot na siya ng may katamtamang laki at saka naman umatake ang aswang. Nagpambuno si Gary sa naturang nilalang at hindi naman nakuwang tumingin lang ni Ruben, kaya kumuha rin siya ng kahoy at pinaghahampas ang aswang. Ilang sandali pa ay biglang dumating ang ilang mga kalalakihan na may dalang mga matutulis na kawayan at mga matatalim na itak. Dahilan upang biglang mawala ang naturang nilalang. Magandang gabi po! Ayos lang po ba kayo? Ayos na po kami.
Maraming salamat sa inyo. Kung hindi kayo dumating ay baka napano na kami. Ruben! Aba, ikaw ba yan? Tay? Tay! Kami po ito ng apo mong si Gary. Anak! Apo! Ay, mabuti naman at walang masamang nangyari sa inyo. Hindi ko inaasahan na darating kayo sa ganitong oras. Walang mapaglagyan ng kanilang tuwa habang nagyayakapan, maliban kay Gary na tila tulala at malayo ang tingin. Agad silang dinala ni Pueblo sa kanyang bahay at saka ipinaganda ng hapunan. Habang nasa hapag ay nag-uusap-usap sila. Nak, apo ko, sabik na akong makita kayo. Pero hindi na kayo dapat pumarito, lalo na't sa ganitong oras. Nasiraan ho kasi ang bus kanina, Tay. Kaya ginabi ho kami. Hindi na dapat kayo pumarito. Namimiss ka na namin, Tay. Saka, paano ba namin kayo kukumustahin? Wala naman kayong telepono. Walang telepono sa baryo nyo. Ibang-iba na kasi ang baryong ito kaysa dati. Hindi ko akalain na magiging magulo ulit. Bakit ho, Tay? Ano ho bang nangyayari dito? Simula nang umalis kayo sa lugar na ito, ay marami ng mga nagbago. Nagahari ang dilim at unti-unting nagagapi ang mga tao. Magpasalamat na lang tayo at nakaligtas pa kayo sa aswang. Anong ibig sabihin, Tay? Marami na ang mga namumugarang aswang sa lugar na ito. Dito na lang sa bahaging ito ang may mga taong naninirahan at nasa pangangalaga ko sila. Kung ganun ho marami na namang mga aswang dito. Oo anak, tama ka. Isang babaeng bangkilan ang bumalik dito at nagpadami ng lahi. Hinahawaan niya ang ibang taga rito upang makapaghiganti. Kaya huwag kayong basta-basta lumapit sa mga dati niyong kakilala dito dahil ang iba sa kanila ay naging aswang na. Bangkilan, Tay? Yung babaeng aswang na nakatakas dati? Oo, siya nga anak. Si Sylvia. Bumalik siya upang magiganti. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil may mga panglaban ako sa kanila. Basta wag lamang kayong aalis ng malayo sa bahay na ito na hindi ko alam. May mga langis ako dito upang malalaman ninyo kung may aswang sa paligid. Langis? Oo anak. Kumukulo ito kapag may aswang sa paligid. Kaya madali nyo lang silang mararamdaman. Nakakatakot na pala dito. Mabuti na lang at nakarating pa kami dito ng buhay. Huwag kayong mag-alala. Dahil kaya ko naman kayong protektahan. Pasasundin nyo lamang ang mga sinasabi ko. Pero hindi kayo pwedeng manatili dito ng matagal. Kailangan niyong bumalik sa inyo upang masisiguro ang inyong kaligtasan. Lalo na si Gary. Bakit po, Itay? Dahil hindi sa lahat ng panahon ay nasa tabi niyo ko. Bukas na tayo mag-usap, Ruben. Ipapaliwanag ko sa iyo ng maayos ang lahat. Opo, Itay. Gary, nakikinig ka ba? Ha? Opo, Tay. Parang tulala ka yata, apo ko. Medyo napagod lang po siguro ko sa nangyari kanina, Lo. O siya, halika kayo dito sa kwarto upang makapagpahinga na kayo. At bukas na natin ituloy ang ating pag-uusap. Sumunod naman si Gary at Ruben. Ramdam na rin kasi nila ang pagod at ang kagustuhang makapagpahinga. Kinabukasan ay maaga silang nagising dahil sa ingay ng mga tao. Bumangon agad sila at lumabas. Ilang sandali pa ay dumating si Pueblo at ang kanyang mga kasamahan na galing kung saan. Tay, ano po bang nangyayari?
Nagkakagulo doon sa may kanto, Ruben. Aba, bakit to? Ano nangyayari, Itay? May habal-habal driver ang natagpo ang patay. Wak-wak ang tiyan. Po? Habal-habal driver? Oo, kawawa nga. Dahil ang sabi ng mga nakakakilala ay buntis pa raw ang asawa nun. Napipilitan lamang daw mamasahero dahil sa kakapusan sa pera. Hindi ho kaya yung nagatid sa amin ni Gary kagabi hanggang kanto? Parang yun na nga, Ruben. Dahil wala namang ibang hinatid dito kagabi kundi kayo lamang. Ang tingin ko ay mas nauna yung inatake ng aswang bago kayo. Kaya pala nung naglalakad kami ay parang may narinig akong sigaw. Ngunit binaliwala ko lang po. Kawawa naman pala yun. Kasalanan yata namin na nangyari sa kanya, Lolo. Hindi nyo kasalanan yun, Gary. Kasalanan nito ng mga aswang na mga hayok sa dugo at laman. Kailangan na talagang puksain ng mga aswang na yan, Itay. Naghahanap lamang kami ng mga kasama ko ng magandang pagkakataon, Ruben. Matagal na namin niyang pinagpaplanuhan. Ngunit, hindi kayo kasali dito. Kaya kailangan niyo nang umuwi sa inyo sa Davao sa lalong madaling panahon. Itay, maaari naman akong tumulong sa inyo. Unahin mo ang kaligtasan mo, Ruben, at lalo na ng apo ko. Ayaw ko may masamang mangyari sa inyo tulad ng nangyari sa nanay mo. Ibig sabihin, Itay, hindi totoong namatay ang nanay ko sa sakit nung maliit pa lamang ako? Hindi, Ruben. Kaya ikaw, ayokong mangyari sa inyo ng apo ko ang nangyari sa kanya. Bakit mo ito'y tinago sa akin, Itay? Dahil ang gusto ko ay magkaroon na ng katahimikan ng inyong isipan. At ngayong alam mo na, umalis na kayo dito ni Gary. Dahil ayokong mapahama kayo. Dahil hindi ko na matatanggap pa, Ruben. Hindi na. Hindi, Itay. Kailangan ko kayong tulungan kung ano man ang plano ninyo. Hindi, Ruben. Kaya na namin ito, maniwala ka. Kami na ang bahala sa baryong ito. At kung maaari lamang ay umalis na kayo mismo ngayong araw na ito. Dahil halos gabi-gabi na silang umaatake. At baka kayo pa mismo ang kanilang pag-interesan at gagamitin laban sa akin. Elo, pwede bang hintayin na lang namin magpiesta? Total, sa susunod na araw naman na yun eh. Wala nang piyesta, apo. Hindi na tulad ng dati. Maya-maya pa ay nagsidatingan pa ang iba pang mga kasamahan ni Pueblo matapos nilang tumulong sa pag-ayos ng bangkay ng driver. Naroon na lahat ng mga kasamahan nila. Napahanga si Gary dahil halos lahat ng mga kalalakihan ay sumasama pala sa grupo ng kanyang lolo. Kahit mga kaedad pa lang niya, ngunit napansin ni Gary na dalawa sa kababata niya ang hindi niya nakita. Ang pinakamatalik pa niyang kaibigan noon na sina Miguel at Roldan. Pag-alis ng mga ito ay minabuti niyang magtanong sa kanyang lolo. Lolo, nasa na po pala sina Roldan at Miguel? Wala na sila, apo. Naging biktima na sila ng mga aswang. Nabigani sila sa ganda nito. Una, si Roldan. At makalipas lamang ang ilang linggo ay si Miguel naman. Kaya doon na kami naging alerto. Lalo pat hindi lang dito sa ating baryo nangyayari ang mga ganito. Ngunit pati na rin sa katabing baryo natin. Totoo po ba, Lolo? Kawawa naman pala mga kaibigan ko. Saan na pala ngayon ang mga magulang nila? Wala na sila dito, apo. Natakot na silang tumira dito. Lalo pa at may mga anak pa silang pinoprotektahan. Kaya ikaw, mag-iingat ka. Dahil mas madali lang para sa kanilang biktimahin ang mga lalaki. Gary, nakikinig ka ba sa lolo mo ha? Matigas pa naman ang ulo mo. Mapapatay ako ng nanay mo kapag may nangyaring masama sa'yo. Opo, Itay.
Pero ang gusto ko talagang mangyari ngayon ay bumalik na lamang kayo sa Davao habang magulo pa dito. Pinag-isipan ko ng maigi ang desisyon kong ito. Kung yan ang desisyon mo, Itay, sumama na lang kayo sa amin. Iwanan na lang muna natin ang lugar na to. Ayoko namang iwan ka namin dito sa ganitong sitwasyon. Huwag kayong mag-alala sa akin dahil may mga kamag-anak pa naman tayo dito. At isa pa, hindi ko rin kayang iwanan ang mga kasama ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Dahil kung gagawin ko yan, ay para ko na rin isinuko ang paryong dating ipinaglaban ng Lolo Venancio mo. Pero Itay, Hindi na magbabago ang desisyon ko, anak. Mananatili ako rito. Kayo ni Gary ang kailangang umalis dito dahil ayaw kong pati kayo ay mapahamak. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay mababantayan ko kayo. Kaya hinihiling ko sa inyong sundin nyo na lamang ang kagustuhan ko. sige Itay, kung yan ang desisyon nyo. Pero hayaan nyo muna kaming makasama kayo dito kahit isang araw lang. Sige Ruben, papayag ako. Pero bukas ng umaga ay ipapahatid ko kagad kayo sa lungsod. Sayang Itay, hindi kami makakapagdiwang ng piyesta. Isa pa naman yun sa sadya namin dito. Iba na ngayon, Ruben. Hindi na masaya tulad ng dati. Napapalitan na ng takot at pangamba. Kaya patawarin mo ko, anak, sa naging desisyon ko. Hayaan nyo, ako na lang ang bibisita sa inyo. At kapag maibalik ko na sa dati ang baryong ito, ay pwede na kayong bumalik dito ng walang pangamba anumang oras. Sige ho Itay, nagtitiwala ho ko sa inyo at hindi ko rin kayang mapahamak ang anak ko. Sa ngayon, susulitin ko na lang po muna ang oras ko dito kasama kayo. Sige Ruben, at pasensya ka na. Pakiusap ko rin na habang naririto pa kayo, huwag mong hahayaang lumayo ang anak mo dito sa ating bahay dahil sa tingin ko ay namataan na kayo ng mga aswang. Opo Itay. Natahimik sila saglit dahil sa lungkot. Ngunit binasag naman ito sa biglang pagsabat ni Gary. Lolo Pueblo, pwede bang maligo muna kami sa ilog ni tatay bago kami umuwi? Isa kasi ang ilog sa kinasasabikan ko dito kahit saglit lang po, Lo. Pwede naman. Dahil araw naman ngayon at maraming tao sa ilog ngunit hindi kayo lalayo at kailangan nyong may kasama. Hayaan nyo, nandyan naman ang iba kong mga kasamahan na pwedeng magbantay sa inyo. Salamat po, Lo. Nabimiss ko na po talagang maligo sa ilog dito. Pumunta agad sila sa ilog dahil malapit lang naman ito. Kahit paano ay naging masaya naman si Gary dahil napagbigyan siya ng kanyang lolo. Marami din namang mga tao. May mga naglalaba at nag-iigib ng tubig na mga kapitbahay lang din ng kanyang lolo. Wala namang kasing ibang pagkukunan ng tubig ang mga tao roon, kundi tanging sa ilog lamang. Naligo agad ang kanyang tatay at iilan din sa kanilang mga kasamahan. Samantalang siya ay umupo muna sa malaking bato at inaalala ang kanyang kabataan kasama sina Miguel at Roldan na naliligo sa ilog habang kinukulit nila ang isang batang nagngangalang Lorena na kaedad lamang nila. Hanggang sa naging kaibigan na rin nila ito. Nagsimula ng malungkot si Gary, ngunit nagulat na lang siya sa biglang pagtawag ng kanyang tatay. Gary, ano pang ginagawa mo dyan? Halika na! Akala ko ba maliligo ka? Mamaya na ho ako, Itay. Parang giniginaw pa po kasi ako. Ang lamig pala ng tubig. O sige ha, huwag kang lalayo. Tandaan mo sinabi ng Lolo Pueblo mo. Opo, Itay. Wala naman akong ibang mapupuntahan dito Habang naliligo ang iba, ay nakaramdam ng utos sa katawan si Gary. Naiihi siya, kaya tumayo siya at naghanap ng mapag-iihian sa tabi-tabi. Matapos niyang umihi, ay babalik na sana siya sa kanyang pwesto. Ngunit sa di kalayuan na may malaking puno, ay may nakita siyang napakagandang babaeng sumilip sa kanya. Lalakad na sana siya pabalik, ngunit ngumiti ito sa kanya na tila ba
ng aakit. At hindi niya namalayan na ang ngiting yon ay tila hipnotismo upang magdala sa kanya sa kinatatayuan nito. Miss, anong ginagawa mo dito? Maliligo ka rin ba sa ilog? Oo. Pero wala akong kasama eh. Pwede mo ba akong samahan? Pwede naman. Pero teka lang bakit ako? Hindi mo pa nga ako kilala eh. Nakalimutan mo na ba ako? Ako si Lorena. Yung kalaro niyo dati nung mga bata pa tayo. Di ba ikaw si Gary? Oo, ako nga. Pero ikaw ba talaga si Lorena? Siguro dahil pangit ako nung bata pa tayo. Kaya di mo na ako matatandaan. Ako yung naabutan yung laging naglalaba dito sa ilog. Di ba kasama mo nun sina Miguel at Roldan? Siguro, nasa 13 anyos pa lang kayo nun. Lagi niyo pa nga akong kinukulit nun eh. Natatandaan ko naman ang pangalan mo. Pero grabe, ang ganda mo na ngayon Malayong malayo sa dati. Ikaw ba talaga yan? Ako nga ito. Nambobola ka pa eh. Kung ganun, ikinagagal akong magkita tayong muli. Pero nakakalungkot lang. Dahil wala na sina Miguel at Roldan. Maging ako'y nalulungkot din sa kanilang pagkawala. Ngunit kailangan nating tanggapin. Matagal na rin na nangyari yun kaya pwede bang kalimutan na lang natin? Lalo lang kasi ako nalulungkot kapag naaalala ko sila. Sorry naman kung nabanggit ko. Naalala ko lang kasi ang mga kasiyahan natin nun. Tama ka. Pero wag na natin pag-usapan yun. Sige, kung yan ang gusto mo. Salamat. Ngayong natatandaan mo na ako, siguro naman, hindi mo na malilimutan ang mukhang to. Sa ganda mong yan, makakalimutan pa ba kita? Pabiro ka talaga. Hindi Totoo ang sinasabi ko. Lalo ko lang napatunayan na kakaiba talaga ang ganda ng dalagang probinsyana. Di katulad ng mga babae sa syudad na puro makeup lang. Tama na nga yung pambobola mo. Tara, maligo na tayo. Tara, dun tayo. Nandun ang tatay ko. Kasama ang ibang mga kasamahan namin. Doon na lang tayo sa kabila. Nahihiya kasi ako eh. Sige, ikaw bahala. Pero wala bang magagalit? Baka may nobyo ka na eh. Wala. Gusto mo ba tayo na lang? Biro lang. Namumula ka naman kagad eh. Sayang naman kung biro lang. Uy, pero seryoso ka ba na wala kang boyfriend? Sa ganda mong yan? Ano ka ba? Wala nga. Kaya tara na. Agad silang pumunta sa kabilang bahagi ng ilog na kung saan silang dalawa lang ang naroon. Noong una ay nailang pa si Gary sa dalaga. Hanggang sa naging casual na lang ito sa kanya at nagawa na niyang makipagsabayan dito. Maya-maya pa ay inanyayahan siya ng dalaga na pumunta sa bahay nito. Gary, gusto ko bang sumama sa bahay? Teka lang. Bawal kasi akong pumunta kahit saan eh. Yan kasi ang bilin sa akin ng lolo ko. Anong kahit saan? Dyan lang naman kami sa di kalayuan. Aba, nakaka-insulto ka ha? Sa ganda kong to, wala kang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun. Pero ano kasi, sige na nga. Basta, babalik agad tayo Oo nga. Sa kapag nakapunta ka na doon, pwede mo na akong bisitahin anumang oras mo mang gustuhin. Pero sana wag mong sasabihin kahit kanino ha. Kahit pa sa mga kamag-anak mo. At lalong-lalo na sa lolo mo. Nakakahiya kasi. Bakit ka naman mahihiya? Simula kasi nang mawala si Miguel at Roldan, ay bihira na lang akong lumalabas ng bahay. Akala tuloy ng mga tao dito na lalaki lang ang gusto kong kaibiganin. Ano namang problema dun? Basta, ayoko ng mga chismis na yan.
Kaya wag mo na lang ipaalam sa ibang tao ang pakikipagkita ko sa'yo. Okay, kung yan ang gusto mo. Salamat ha. Tara na. At nang makabalik ka kagad sa inyo. Nag-aalangan man si Gary, ngunit sumama pa rin ito kay Lorena. Lalo pat ang mga titig ng dalaga ay tila palaging nang uudyok sa kanya. Dagdag pa sa maganda nitong muka na nagpapakaba sa kanyang puso tuwing ito ay kanyang tinititigan. Pagdating nila sa bahay ng dalaga ay wala naman ang mga magulang nito. At tulad ng kanilang napagkasunduan ay umuwi naman kagad si Gary. Sa kabilang banda ay hinahanap na si Gary ng kanyang ama at ng ilang mga kasama nito. Kinakabahan na ang mga ito. Uuwi na sana sila upang sabihin kay Lolo Pueblo. Mabuti na lamang ay sakto ring dumating si Gary. O tay, saan kayo pupunta? Anong saan kami pupunta? Ikaw ang saan galing at kanina pa kami naghahanap sa'yo. Sus, tay naman oh. Malaki na ako. Hindi na ako mawawala. Saka imposible namang may aswang tirik na tirik pa po ang araw oh. Kahit na, alam mo naman ang kwentong baryo rito, di ba? Baka mapahama ka pa. O siya, sige na po. Sorry na. Tay, bawasan niyo po kasi ang pagkakape para hindi ka aatakihin kaagad ng nervyos. Saan ka ba talaga galing ha? Saan ka ba naliligo? Diyan lang po tay, sa kabilang bahagi ng ilog. Ang tigas naman talaga ng ulo mo, Gary. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng himiwalay sa amin ha. Tara, magbihis na tayo na makauwi na. Uwi na sila noon at nakarating ang balita kay Pueblo. Kaya pinagsabihan naman niya si Gary. Ikaw, Gary, hindi ka talaga nakikinig sa amin ng tatay mo. Hindi naman po ako lumayo, Louie. Kahit na po. Ay, hala sige. Magpahinga na muna kayo riyan at mag-aahanda lang kami ng kaunti dahil maya-maya ay magsasalo tayo ng ilang mga kamag-anak natin. Dahil bukas ng umaga ay uuwi na kayo. Mas makabubuting makauwi na kayo kaagad. Lo, hindi ba pwedeng pagtapos na lang po ng piyesta? Hindi na magbabago ang desisyon ko, Apo. Mas mabuti na yung wala akong alalahanin dito. Anak, hindi ba't napagkasunduan na natin yan ng lolo mo? Pero tay, ano kasi tay Hindi pa po kasi ako nagsasawa dito. Pasensya ka na anak. Kahit ako ayoko pa sanang umuwi. Pero ang nais lamang ng lolo mo, yung mapapabuti ka, yung mapabuti tayo. Tay, malinaw naman yung usapan natin na hindi tayo lalabas sa gabi. So ano pang dapat katakutan? Hindi mo ba naiintindihan anak? Naninigurado lang ang lolo mo. Hindi na nakipagtalo si Gary sa kanyang tatay. Sa halip ay umupo na lang ito sa mataas na sopang kawayan sa sala at ganun din ang kanyang tatay. Ilang sandali pa ay nakatulog na si Ruben habang si Gary naman ay palihim na umalis ng bahay. Naglalakad-lakad siya noon sa labas hanggang makalayo siya ng ilang metro sa bahay ng kanyang lolo. Ilang sandali pa'y nakarinig siya ng sitsit. Napabaling ang kanyang atensyon sa may kakahuyan at nakita niya ang pamilyar na muka. Kaya dali-dali niya itong nilapitan. Lorena, narito ka pala? Oo, naglalakad-lakad lang ako. Ah, ganun ba? Mabuti naman nagkita tayo. Di ko pala nasabi sa'yo na uuwi na kami bukas ng umaga. Akala ko ba'y magtatagal kayo dito? Hindi pinapauwi na kasi kami ni Lolo Pueblo. Ha? Anong sabi mo? Ang ibig kong sabihin hindi pwede kasi mamimiss kita. Ah, palabiro ka pala. Paano mo naman ako mamimiss hindi pa nga tayo. Totoo yan. Kaya nga ako naparito dahil nagbabakasakali ako na makita ka. Ah, ganun ba? Ang totoo niyan, kanina ko pa rin iniisip kung pupunta ako sa inyo. Gusto mo ba? Tara, punta
Pupunta tayo ng bahay pagkatapos ay ipapasyal kita. Total, huling pagkikita na natin to. Grabe ka naman magsalita. Huling pagkikita talaga. Para namang mamamatay na ako yan eh. Sabi mo kasi uuwi ka na bukas, di ba? Kaya susulitin na natin ang oras. Ilang sandali pa ay may narinig na tinig si Gary. Boses na tila pag-aari ng kanyang lolo. Kaya naman ay dali-dali sila nagtago sa isang malaking puno. Gary! Gary, nasaan ka, apo ko? Naku, tinatawag ako ni lolo. Tsak na pagagalitan ako ngayon nun dahil hindi ako nagpaalam. Teka lang, Lorena ha. Babalik ka dito ha. Hihintayin kita. Paano kung mamaya pa ako makabalik? Basta, pag sinabi ko maghihintay ako, maghihintay ako. Huwag na. Puntahan na lang kita sa inyo. Talaga? Oo, pangako. Dali-daling bumalik si Gary sa bahay na makasalubong niya ang kanyang lolo. Lolo, ano po bang ginagawa niyo rito? Nawala ka kasi sa bahay kaya hinahanap kita. Mahirap na. Baka madali ka pa ng mga aswang. Wala naman po sigurong aswang ngayon, Lo. Maliwanag pa naman po ang sikat ng araw eh. Kahit na sa mga oras na ito ay nag-aanyong ordinaryong tao lang sila at baka makita ka pa nila at pag-interesan. Ganun ba? Tara, balik na po tayo sa bahay, Lo. Teka, parang masama ang hangin sa bandaron. Parang may naaamoy akong kakaiba. Wala naman akong naaamoy, Lo Tara na po, balik na po tayo sa bahay. Mabuti pa nga, Gary. Dumating na rin ang ibang kamag-anak natin para sa kaunting salo-salo. Oo nga po. Kung ako lang po masusunod, Lo. Gusto ko pa po sana manatili dito kahit 1 linggo lang eh. Para sa kabutihan mo, Apo. Baka kasi may mga karumal-dumal na namang mangyari tulad ng nakaraang piyesta. Bakit po, Lo? Ano po bang nangyari nun, Lo? Nagdidiwang din ng mga aswang tuwing piyesta. Sa gabi pa lang ng disperas ay naghahanda na sila upang salubungin ang piyesta sa ating gabi. Nagsasalo-salo sila, ngunit ang masaklap doon ay nambibiyag sila ng mga tao upang lapain. Minsan pa nga ay dumadayo sila sa ibang baryo upang manlinlang. Ginagamit nila ang kanilang alindog. Ho? Hindi ka ba natatakot sa kanila, Lo? Hindi, Apo. Dahil may mga panlaban ako sa kanila. Isa pa ay matanda na ako. Kaya ilalaan ko na ang natitira kong buhay para sa baryong ito. At ikaw naman, bata ka pa. Huwag matigas ang ulo dahil ayokong masayang lang ang buhay mo. Nakabalik na sila ng bahay at naroon na ang kanilang mga kamag-anak. Iilan lamang ang mga ito ngunit kahit paano ay nabigyang halaga pa rin ang kanilang pagbabakasyon. Pagkatapos ng salo-salo, ay muli na namang pinaalalahanan si Gary ng kanyang lolo. Gary, yun ang pag-usapan natin. Delikado na ang panahon ngayon kasi malapit na ang piyesta. Kaya huwag kayong lalabas lalo na sa gabi. Lolo, bawal po ba kahit dyan lang po sa bakuran? Hindi naman, Apo. Basta kasama mo lang kami o mga kasamahan ko. Kaya kung aalis ka, magpapaalam ka. Hindi naman po ako aalis, Lo. Mabuti naman, Apo. Ruben, anak, ikaw na ang bahala sa anak. Opo, Itay. Ako na po ang bahala kay Gary. Mas maiging maaga kami matulog mamaya para naman maaga rin kaming gigising bukas. Inagabihan ay maaga nga silang nagpahinga. Samantalang si Gary ay hindi mapalagay sa kakaisip kay Lorena. Naaalala niya ang pangako niya dito. Kaso kanina pa siya hindi makahanap ng tiyempo. 8:00 na noon ng gabi nang medyo tahimik na ang paligid.
Dahan-dahang bumangon si Gary upang lumabas. Nakita niyang wala na ang grupo ng kanyang lolo at malamang ay nag-iikot na naman ang mga ito sa buong baryo, tulad ng nakasanayan ng mga ito gabi-gabi. Tuwing naiisip niya si Lorena, ay tila ba may humihila sa kanyang mga paa palayo sa kanilang tahanan. Habang naglalakad, ay narinig na lang niya ang isang boses. Gary! Lorena, nandito ka pa? Oo, bumalik ako dito. Hindi mo kasi tinupad ang pangako mong pupunta ka ng bahay namin. Kanina pa ako naghihintay doon. Pasensya ka na Lorena. Binabantayan kasi ako ni tatay. Ganun ba? Mabuti na lang at nakalabas ka. Medyo nagdadalawang isip nga ako Pero ewan ko ba, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Parang nagayuma yata ako sa ganda mo. Pulero ka talaga. Tara na, mamasyal na lang tayo. Ang ganda ng buwan, oh. Susulitin natin ang gabing to. Lorena, hindi ba tayo delikado sa mga oras na to? Magtiwala ka lang sa akin. Matagal na ako sa baryong ito. Kaya kabisado ko na dito. Sigurado ka ha? Kung sa bagay, sino ba namang matatakot kung kasing ganda mo lang ang kasama? Umalis sina Gary at Lorena. Hawak kamay pa silang naglalakad ng maaninagan nila na papalapit ang grupo ng kanyang lolo. Lorena, magtago na muna tayo. Narito ang grupo ni Lolo. Baka mamaya, makita nila tayo. Isusumbong nila ako. Baka pagalitan ako ni Lolo. Halika, dun tayo sa may kakahuyan. Dali-dali silang tumakbo papasok sa kakahuyan at nagtago. Maya-maya pa'y nagpatuloy lang sila sa paglalakad. Hanggang sa di na malaya ni Gary ang oras. Nakarating na pala sila sa isang masukal na gubat. Nakaramdam si Gary ng kilabot hanggang lumantad sa kanya ang isang malaking bahay na may bakod na parehong gawa ng purong kahoy. Lorena, mukhang malayo na pala ang narating natin. May isang oras lang naman tayo naglalakad. Halika, pasok tayo sa loob. Teka lang, kaninong bahay ba to? Sa mga kalahi ko. Tara, pasok ka. Hinihintay ka na nila. Hinihintay? Lorena, wala naman sa usapan natin to Ipapakilala kita sa kanila. Di ba dati hindi mo sila nakita? Akala ko ba yung pinuntahan natin dati ay yung bahay nyo? Oo, pero ito ay sa mga kalahi ko. Tara na, nang makilala mo sila. Gising pa ba sila sa mga oras na to? Baka nakakaistorbo na ako dito Hindi nga. Tara na. Medyo kinabahan si Gary. Ngunit wala na siyang nagawa dahil naroon na sila. Pagbukas pa lang ng gate ay nagtaka siya kung bakit pakalat-kalat ang mga itim na aso at itim na baboy sa bakuran. Naalala niya tuloy bigla ang baboy na umatake sa kanila sa daan nung gabing dumating sila. Lorena, bakit ang baboy niyo ipakalat-kalat lang sa bakuran? Hindi ba dapat nasa kulungan sila? Hayaan mo na sila. Hindi naman yan lumalabas ng gate. Tara, pasok na tayo. Pagpasok ni Gary ay agad namang sumarado ang gate. Nabigla na lang siya sa biglang paglapit ng mga baboy at aso sa kanya at inaamoy-amoy siya. Maya-maya pa'y biglang nagpalit anyo ang mga ito bilang mga tao. Lorena! Lorena! Mga aswang sila! Huwag kang matakot, Gary. Hindi ka pa naman nila lalapain ngayon. Maligaya ang pagdating, Gary. Ako nga pala si Sylvia. Teka, ikaw yung sinasabi nila na aswang na bangkilan? Hindi ko na kailangan ipakilala ang sarili ko. Dahil kilalang kilala mo na pala ako. Ikaw din yung babaeng nakasalubong namin nung gabing dumating kami. Ibig sabihin, ikaw din yung aswang na umatake sa amin. Tumpak, Gary. Pati ikaw, Lorena.
Aswang ka rin ba? Hindi pa ba klaro? Pasensya ka na, Gary. Napag-utusan lang ako ni Sylvia na daling ka dito. Nang sa ganon, ay makaganti kami sa lolo mong albularyo. Masyado na kasi siyang pakialamero. Lorena, pauwiin mo ko. Dahil kung hindi, natitiyak kong hahanapin kayo ng lolo ko. Walang kwenta ang lolo mo. Hindi niya kami matutuntun dito. Walang iya ka, Lorena. Tumahimik ka! Ikaw ang nararapat ipasok sa kulungan. Ipinasok si Gary sa isang kulungan na kahit madilim pa ay naaaninag pa rin niya na may 5 kulungan pa ang naroroon at parehong may mga biyag sa loob. Nagpumigla siya ngunit wala siyang nagawa dahil iniwan na siya ng mga ito hanggang sa nakatulog na lang siya. Kinaumagahan ay nagising siya sa kalabog ng mga kulungan. Para silang mga asong pinapakain ng tig-iisang pirasong hiwa ng karne na hindi masikmura ang amoy. Kaya itinapon niya ito pabalik. Nakita niya si Lorena na nakangising tumingin sa kanya. Nakaupo ito sa isang magarang upuan at katabi nito si Sylvia na tila renang pinagsisilbihan ng mga kalahi. Napakaganda ng mga ito kung titingnan. Ngunit kung may isip ni Gary ang totoong anyo ng mga ito, ay nasusuklam siya. Lorena, palayain mo ako dito. Kapag ako nakaalis dito, mananagot kayo sa akin. Wala ka ng pag-asang makatakas dito. Dahil bispiras na ngayon at mamayang 12:00 ng gabi, ay sasalubungin namin ang piyesta at sabay-sabay namin kayong lalapain. Hindi niyo magagawa yan dahil natitiyak kong darating ang lolo ko. Kaya kung ako sa inyo, paalisin niyo na kami dito. Wala nang makakatulong sa inyo, Gary. Kagabi lang ay nilusob ng lolo mo at mga tauhan niya ang dati naming kuta. Malas lang nila at wala silang nadatnan. Hindi nila alam itong bagong kuta namin at ang iba sa kanila ay nahulog sa aming patibong. Marami na sugatan sa kanila. Kaya huwag ka nang umasa, Gary. Walang yaka, Lorena. Wala kang awa. Matagal na, Gary. Kaya hindi mo na kailangan sabihin yan. Ang hirap kasi sa'yo ay madali ka malinlang sa panlabas na anyo. Hindi na muling nagsalita pa si Gary. Saka lamang niya naalala ang sinabi ng kanyang lolo na hindi magpapalinlang. Ngulit huli na ang lahat dahil nabihag na siya. Minasdan na lang niya ang paligid at gumawa ng plano para makatakas ngunit mahigpit ang kanilang tagabantay. Ikwinintas nito ang susi ng kanyang kulungan. Nanghina na si Gary dahil sa gutom at uhaw. At nang nakita siya ni Lorena, ay inabutan siya nito ng tubig at tinapay. Kumain ka. Hindi ka pwedeng mamatay dahil ikaw ang aming espesyal na bihag. Kaya kailangan mong umabot mamayang hating gabi. Walang iya ka. Pagbabayaran mo to, Lorena. Sinisiguro ko sa iyong makakaalis ako dito. Ang dami mong sinasabi. Pag-alis ni Lorena, ay kinain ni Gary ang ibinigay nito. Nang sa ganun ay magkaroon siya ng lakas. Hanggang sumapit ang hating gabi na hinihintay ng mga aswang. Ang salubungin ang piyesta sa pamamagitan ng pagtitipon at pagsasalo-salo. Lalo pang naging agresibo ang mga ito dahil saktong-sakto ito sa kabilugan ng buwan. Maya-maya pa ay inilabas na si Gary mula sa kulungan. Isa sa mga biyag ang sumubok na lumaban, ngunit wala itong sapat na lakas. Kaya madali lamang itong kinitilan ng buhay ni Sylvia sa pamamagitan ng pagkagat sa leeg nito at pagdukot ng lamang loob. Saka pinagtulungan lapain ng kanyang mga alagad ang walang buhay nitong katawan. Mga wala kayong awa! Mga hayop kayo! Mga walang awa! Mga demonyo! Limik ka kung ayaw mong ikaw ang isunod ko. Kumalma ka muna, Sylvia. Mahaba-haba pa ang gabi. Itali nyo na ang mga yan. At dalhin na
sa pagdarausan ng pagtitipon. Itinali ang mga kamay ni Gary sa kanyang likuran. Maging ang mga natirang bihag at sa kanila hinila sila palabas hanggang sa bumungad sa kanila ang isang munting entablado. Iniwan silang nakaupo sa lupa sa harap mismo ng entablado at nakatali pa rin. Sa harap nila ang mga aswang na nagkakasiyahan. May mga nag-iinuman at nagsasayawan sa ilalim ng maliwanag na buwan. Magpatuloy lamang kayong magsaya. Mamayang hating gabi ay muli nating pagsasaluhan ang preskong laman. Naghihiyawan ang lahat habang nakatingala sa buwan. Nanindig ang balahibo ni Gary sa kanyang nasaksihan. Kahit nag-anyong tao pa ang mga ito, ay para silang mga asong ulol na umaalulong sa kabilugan ng buwan. Habang aliw na aliw ang mga aswang, walang tigil na naghahanap ng paraan si Gary. Kinapa niya ang lupa na malapit sa kanyang kinalalagyan hanggang sa nakapulot siya ng isang matalim na bagay. Mabilis niya itong ikiniskis sa tali. Umabot ng halos kalahating oras bago ito tuluyang natanggal. Walang sinayang na minuto si Gary. Nang mapansin niyang abala ang mga aswang, ay dali-dali siyang gumapang sa ilalim ng entablado hanggang kabilang bahagi nito. Mga kalahi, ganap na ang hating gabi. Ngayon na ang tamang oras para salubungin natin ang pinaka-aabangan nating piyesta ng ating baryo. Tandaan nyo mga kabaryo, sa atin ang baryong ito. Naghiyawan ang mga aswang ngunit tatahimik sila na marinig nila ang sigaw ni Lorena. Sylvia! Mga kasama! Nawawala ang isang bihag! Nawala si Gary! Mga wala kayong silbi. Harapin nyo! Hindi pa nakakalayo yun! Mga kasama! Hanapin niyo si Gary! Nang marinig ni Gary ang utos ni Lorena, ay tumakbo siya sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit nakalayo lamang siya ng ilang metro, ay hinarang na siya ng isang malaking aso. Namumula ang mga mata, nag-aangil ang mga ngipin, at handang-handa nang umatake sa kanya. Maya-maya pa ay dumating na ang mga kasama nitong nag-anyong halimaw na tila uhaw sa dugo at laman. Tumakbo si Gary pa kanan, hindi niya inalintana ang mga mahahabang damo, ngunit mabilis na lumundag sa kanyang harapan ng isang halimaw. Akmang susunggaban na siya nito ng isang matulis na kawayan ang dumapo sa likuran nito, kaya naman ay napaiktad ito at bumulugta sa lupa. Naglaho naman ang iba pang aswang nang makitang parating ang maraming mga kalalakihan. Lolo Pueblo! Kayo ba yan? Oo, apo. Hindi kami tumigil ng tatay mo sa paghahanap sa iyo. Alam ko pong darating kayo, Lolo. Anak, mabuti't ligtas ka. Sinabi ko na kasi sa'yong huwag kang lalabas ng bahay eh. May nakapagsumbong sa amin na po na kasama mo raw si Lorena. Kaya dali-dali namin kayong hinanap ngunit hindi namin kayo naabutan. At matagal pa bago namin nalaman na nandito ang bago nilang kuta. Hindi mo ba alam, Apo, na matagal ng aswang ang babaeng yun? At siya ang pumatay sa mga kaibigan mong sina Miguel at Roldan. Kung ganun po, nalinlang po pala ako ni Lorena, Lo. Pero mamaya na po tayo mag-usap. May mga kasama pa po akong biyag na nangangailangan po ng tulong. Alam namin yan, Apo. Dahil ang ilan sa mga kasamahan namin ay kamag-anak nila. Kung ganun po, ano pang hinihintay natin? Sumunod po kayo sa akin, Lo. Babalikan natin ang mga kasama ko bago pa sila lapain ng mga aswang. Anak, baka hindi mo kayanin. Pwede kitang ipatid sa bahay at kami na ang bahala sa mga kasama mo. Hindi, Tay. Sasama po ako sa inyo ni Lolo. Kung gayon, Apo, dalin mo tong punyal na tanso. Makakatulong ito sa'yo. Salamat po, Lo. Mga kasama, tayo na! Ito na ang panahon upang puksain ang mga aswang! Sumunod naman ang mga kasamahan ni Lolo Pueblo. Ilang sandali lang ay naroon na sila sa kuta ng mga aswang.
Nadatnan nilang nagkakagulo ang mga ito. Patayin ang mga natitirang bihag bago pa sila makatakas. Ikaw, Lorena, hanapin mo si Gary. Siya lang ang paraan upang makaganti tayo sa albularyong pakialamero. Oo, Sylvia. Ibabalik ko si Gary dito. Sa galit ni Sylvia ay nagpalit anyo ito bilang isang bangkilan. Isa sa mga biyag na lalaki ang kanyang nilapitan at kinagat ang leeg. Hindi pa ito nakontento at dinukot pa ang puso nito. Pagkatapos ay tumila ito sa buwan at umungol ng nakakakilabot. Kayo na ang bahala sa ibang yan. Tapain niyo upang magkaroon kayo ng sapat na. At pagkatapos ay tumulong kayong hanapin si Gary. Ibalik niyo sa dito ng buhay dahil ako mismo ang lalapa sa kanya. Yun na nga ang eksenang naabutan nila Gary. Hindi na nila nagawang iligtas ang isa pang biyag dahil huli na sila. Sa pag-atake ng mga aswang sa ibang biyag ay diretsyo na nila itong sinalakay. Nagkaroon ng matinding labanan sa grupo ni na Pueblo at ng mga aswang. Samantalang si Gary, gamit ang punyal ay dali-dali niyang tinanggal ang tali ng mga natirang biyag. Ilang sandali pa ay may narinig silang tinig ng isang babae mula sa entablado. Kaya saglit na natigil ang labanan. Magaling! Magaling! Kayo pa mismo ang naggatid sa inyong kamatayan. Anong may tagbabalaki mo, matanda albularyo? Ang dami mong sinasabi matanda at kulubot na aswang na nagtatago sa magandang anyo. Tumahimik ka, matanda. Di ba't totoo na matanda ka na at kulubot, Sylvia? Mas matanda ka pa sa akin ng ilang dekada para tawagin mo akong matanda. Alam kong ikaw lang ang nakatakas ng lipunin ng mga tao at ng tatay kong albularyo ang inyong buong angkan sa dati niyong pugad. Kaya niyanggaw mo ang mga tao sa baryong ito upang makaganti at makabuo muli ng lahi. Papatid kita, Pueblo. Inuulit mo lang ang kasaysayan, Sylvia. Ngunit sisiguraduhin ko sa pagkakataong ito ay wala nang matitira ni isa sa inyo. Sa galit ni Sylvia ay muli itong nagpalit anyo bilang isang bangkilan. Ngunit walang pag-aatubili na lumapit si Pueblo kay Sylvia. Muling sumiklab ang labanan ng aswang at ng grupo ni Pueblo. Nakipagpambuno ang albularyo kay Sylvia. Halos maubos ang kanyang lakas. Ngunit sa tulong ng mga orasyon na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang ama, ay bigla na lamang nanghina si Sylvia, kaya natamaan niya ito ng kanyang patalim sa kanang balikat. Nang maramdaman ito ang kahinaan, ay bigla na lamang itong umatras at naglaho. Lo! Nawala si Sylvia! Diyan ka lang, apo, at susundan ko siya. Naaamoy ko ang kanyang presensya. Sasamahan kita, Lo! Hindi na, apo. Kaya ko na to. Hanapin mo ang iyong ama. Sinundan ni Pueblo si Sylvia. Samantalang si Gary ay hinanap ang kanyang ama. Naabutan niya itong nakatapat si Lorena na nag-aanyong aswang. Tila nanghihina na ang kanyang ama at nagkaroon ito ng kalmot sa dibdib. Layuan mo ang tatay ko! Ako ang harapin mo, Lorena! Hindi mo kami malilipol, Gary. Gary, anak. Ako nang bahala rito. Kayang-kaya ko na to. Hindi, tay. May sugat ka. Ako na pong bahala dito. Sa akin mananagot ang aswang na yan. Nagtapat sila Gary at Lorena. Malakas si Lorena at maliksi. Ngunit sa gigil ni Gary ay madali lamang niya itong natamaan sa dibdib ng kanyang punyal na tanso. Kaya lang hina ito. Ang punyal na tanso ay isang mabisang panlaban sa aswang. Tutuluyan niya na sana ito nang bigla ito magpalit sa anyong tao. Huminahon ka. Kaibigan mo ko. Hindi! Hindi ikaw ang dati kong kaibigan. Gary, maniwala ka. Ako to.
Hindi ko sinadyang magkaganito ko. Niyanggaw lang ako ni Sylvia. Niyanggaw ka? Ngunit hayop ka rin sa dugo at laman ng tao? Gary, hindi ko kagustuhan ang lahat ng ito. Natatakot lang ako kay Sylvia dahil makapangyarihan siya. Maniwala ka sa akin. Kung ganun, Lorena, paano ba kita matutulungan? Ilayo mo ko dito, Gary. Tulungan mo ko, Gary. Ilayo mo ko kay Sylvia. Ilayo mo ko sa kanya, parang awa mo na. Gary! Huwag kang maniwala sa kanya! Gary, maawa ka sa akin. Ilayo mo ko kay Sylvia. Lumapit si Lorena kay Gary at yumakap. Napayakap naman sa kanya ang binata. Sa isang iglap, bigla na lamang naglabas ng pangil si Lorena upang kagatin ang leeg ni Gary. Ngunit mas mabilis na naitarak ni Gary sa likuran nito ang punyal na tanso, dahilan upang mapaungol ito sa sakit. Walang iya ka, Gary. Patawad, Lorena. Ngunit hindi na ako muling magpapalinlang sa'yo. Lalo pa nang nalaman kong ikaw pala ang pumatay sa aking mga matatalik na kaibigang sina Miguel at Roldan. Hinugot ni Gary ang punyal sa likod ni Lorena at itinulak ito dahilan upang bumulagta siya sa lupa. Nang makita niyang gumalaw pa ito, ay muli niyang itinarak ng paulit-ulit ang punyal na tanso sa kaliwang parte ng dibdib ni Lorena, dahilan upang tuluyan na itong malagutan ng hininga. Walang tigil ang labanan sa pagitan ng grupo ni Lolo Buelo at ng mga aswang. May mga ilang nasugatan at nasawi sa kanilang grupo, ngunit mas matindi at nananaig pa rin ng kanilang gigil upang puksain ng mga aswang hanggang sa unti-unti itong nauubos. Maya-maya pa'y tumakbo si Gary papunta sa kanyang lolo. Lolo! Lolo! Nakita mo na ba si Sylvia? Nagtatago lang siya, Apo. Pero hindi siya makakalayo. Sugatan na ang aswang na yun. Alam kong narito lang siya sa paligid. Nararamdaman ko, malapit lang siya. Kailangan mamatay ang babaeng yun sapagkat siya ang tunay na salot sa baryong ito. Habang nagsasalita si Gary, ay hindi niya namalayan ang biglang paglundag ni Sylvia sa kanyang likuran at biglang kinalmot ang kanyang likod, dahilan upang mapaigdad siya sa sakit at nabitawan ang kanyang dalang punyal. Pagkatapos ay tuluyan na siyang hinawakan nito sa liig gamit ang mga matutulis nitong mga kuko. Nabigla naman si Pueblo sa kanyang nakita. Puro kayo satsat. Mauuna kayong mamamatay sa akin. Layuan mo ang aking apo! Hindi. Dahil kailangan ko ang apo mo upang makatakas ako rito. Umalis kayo ng mga tauhan mo at bibitawan ko ang apo mo. Paalisin kita dito, basta't bitiwan mo lang ang apo ko. Hindi ako tanga para maniwala sa'yo, matandang pueblo. Aalis ba kayo dito o tutuluyan ko ng lagutan ng hininga ang apo mo? Lo! Hayaan niyo na ako dito! Umalis na kayo, Lo! Hindi kita iiwan, Gary. Kung ganon, isasama ko ang apo mo sa hukay. Huwag, Sylvia! Paalisin kita dito, basta't huwag mo lang sasaktan si Gary. Kaya umalis na kayo at bibitawan ko ang apo mo. Sige, Sylvia, hahayaan kitang makatakas. Pero sisiguraduhin mo lang na walang masamang mangyayari sa aking apo. Sige, umalis na kayo. Huwag kayong mag-alala dahil marunong akong tumupad sa usapan. Umatras ng bahagya ang grupo ni Pueblo. Wala silang nakitang ibang paraan. Alam nilang isang galaw lang ni Sylvia ay tuluyan ng babaon ng kuko nito sa leeg ni Gary. Nang makalayo na sila ng ilang metro, ay humalakak pa ito ng malakas dahil naisahan nito ang albularyo. Mga bobo, naniwala naman kayo sa akin. Kung gusto kong tumakas ay kanina pa sana, Pueblo. Ngunit hindi ako papayag
na hindi ako makaganti bago ako tuluyang umalis. Patayin ko muna ang apo mo. Uluyan nang naging bangkilan si Sylvia. Akmang lalagutan na sana ito nang hininga si Gary ng isang matulis na kawayan ang tumaob sa likod nito, dahilan upang mapaigtad ito at mabitawan si Gary. Kanina pa pala palihim na umikot si Ruben sa bandang likuran nito. Walang yaka! Babalikan ko kayo! Nagawa pang hugutin ni Sylvia ang kawayan sa kanyang likuran at saka lumundag papalayo. Hinabol naman nila ito at naabutan nila itong nangingisay sa lupa. Papaslangin pa sana ito ng mga tao, ngunit pinigilan sila ni Ruben. Hayaan niyo na siya. Dahil hindi na siya mabubuhay pa. May laso nang nilagay ko sa kawayan na ginamit ko sa kanya. Magaling, Ruben. Hindi ko akalain na naisipan mo yan. Pinlano ko po lahat ng yan, Tay. Dahil hindi ako papayag na makabiktima pa sila uli ng maraming tao. Pinagmasdan nila ang pagbabalikan yung tao ni Sylvia, habang sa pusa po nito ang dibdib na tila hirap na hirap sa paghinga. Epekto ito ng lason na kumakalat sa buong katawan niya. Ilang sandali lang ay nalugutan na ito ng hininga dahilan upang unti-unti ring lumantad ang tunay na anyo nito. Mula sa nakilala nilang magandang Sylvia ay nagiging isang kulubot na matanda. Dagdagan pa sa pangingitim ng balat nito dahil sa lason. Si Sylvia Beanlo, ang tanda na pala niya at ang pangit. Malayong-malayo sa kanyang dating itsura. Oo, Gary. Yan ang tunay niyang itsura. Sa wakas, ay wala na natitirang bangkilan. Oo, Ruben. Nagtagumpay ka sa pagpatay kay Sylvia. Akalain mo yun? Ikaw lang pala ang makakapatay sa huling bangkilan. Ginawa ko yun, Itay, upang mailigtas ko ang anak ko at may paghiganti ang pagkamatay ni Inay. Nakakalungkot lang dahil dalawa sa ating mga kasama ang nasawi at nalapa. Tanggapin na lang natin na hanggang doon na lamang ang buhay nila. Ang mahalaga ay naipamalas nila ang kanilang katapangan. Matapang kayong lahat na sumama sa akin. Ipinagmamalaki ko kayo. Mga kasama, nagtagumpay tayo. Naiganti na natin ang ating mga mahal sa buhay. At hindi lang yun. Maibabalik na natin sa dating normal ang ating baryo. Salamat sa inyong katapangan at walang tigil na pakikipaglaban para sa ating mahal na baryo. Naghiyawan ng mga kasamahan ni Lolo Pueblo, at kahit namimilipit si Gary sa dulot ng kalmot ng aswang na si Sylvia, ay tila nananaig ang kirot sa kanyang puso. Naluwa siya. Nauunawaan niya na kung bakit gigil na gigil ang grupo ng kanyang lolo na puksain ng mga aswang. Bago sila umuwi, ay sinunog muna nila ang lahat ng bangkay ng mga aswang, pati ang malaking bahay na ginawang pugad ng mga ito. At habang nagliliyab ang apoy, dahan-dahan na rin silang lumalakad pa uwi. Nanatili muna sila Gary at Ruben ng 1 linggo sa baryong yon, at sa pagbabalik nila sa syudad ng Davao, ay nagbago na si Gary. Naging mapili na siya sa mga babae hanggang sa natagpuan niya ang tunay niyang pag-ibig.